So for today's video ay sasagutin ko kayo sa inyong mga comments na ang swerte mo sa iyong amo. Tapos tumagal ako ng 9 months date ay 9 years dito. Alam nyo, hindi totoo na swerte ako sa amo ko. Why? First of all, hindi libre yung mga gamit ko or personal things ko dito sa bahay. Alam nyo yung free lang dito is wifi. And nung nagkasakit ako, na hospital ako, pera ko yung ginamit. Okay? Tapos, bumibili rin ako ng pagkain dito sa loob ng bahay. Ang libre lang dito na pagkain sa akin ay bigas. So, swertihan lang talaga sa amo kung malilibre ka sa lahat ng bagay. Thankful na lang ako kasi libre ako sa wifi. Pero alam nyo ba na meron pang utang yung amo ko na sinisingil ko ay hindi nila binibigay. Ang sabi, pag uwi ko na raw, doon nila ibibigay. So, saan yung swerte dyan? Tapos, nung nakaraang years, ay ako pa ang bumili ng uniform ko. Ganyan kakuripot yung amo kong babae. Yung amo kong lalaki, hindi yan kuripot. Ang alam ng amo ko ay provide ni madam yung mga gamit ko sa katawan. Pero no, sarado lang yung bibig ko kasi nga ayoko ng issue. Ayoko na baka pagsilosan niya ako kasi dati nagsiselos. Ito, pinapahirapan ako pero nakuha ko lang talaga yung loob niya kaya ngayon medyo maluwag na siya sa akin. So, hindi ako swerte. Ako lang yung katulong nila na nagtagal niyang 9 years. Dahil ang pinalitan ko ditong Pilipina ay umabot lang ng 1 year and 7 months. At nabasa ko yung mga sulat nung kadama nila dito. Tapos sinabi ko yon sa amo ko. Dahil tinanong niya ako kung ano yung laman ng sulat, bakit siya umuwi at hindi tinapos yung kontrata. Kasi sabi niya maraming trabaho at hinold yung cellphone niya ng 1 buwan. Sobrang pagod daw siya sa bahay na to. So, yung sinabi ko na yon, sabi sa akin ng amo ko, madami daw trabaho doon sa biyanan niya. Pero, dito talaga madaming trabaho. Siguro first timer kasi yung Pinay. So, hindi niya talaga kaya ito dahil malaki. Lalo na kapag may bisita, sobrang pagod ka talaga. As in, kasi magsimula ka ng 8 a.m., matatapos ka ng 3 a.m. At hindi rin madali yung trabaho ko, although nawala akong alaga. Pero, 3 bahay yung nililinis ko. O, diba? Kaya nyo yon? So, hindi lang halata sa mukhang to, pero nahihirapan din ako. Hindi ko lang pinapahalata kasi nga Pinoy tayo eh. Lagi tayong nagtitiis. Kasi may pangarap tayo. Ang importante lang sa akin ay hindi ako pagsamantalahan. Magtitiis ako hanggat kaya ko. So, nakayanan ko naman 9 years at uuwi na nga ako. So, wala nang tatagal ditong maid. Dahil bukod sa kuripot, dito ko nakuha yung sakit ko na acidity. Kasi natutulog ako noon nang walang kain. Iniiyak ko na lang yung gutom ko. Ganon. Nito na lang sila lumuwag nung malapit na akong umuwi. Yun. So, hindi ako lucky, hindi ako swerte. At good luck na lang sa papalit dito sa akin. Sana makayanan niya yung challenge na tiniis ko sa bahay na to. And wala silang kusa na i-increase yung sahod mo. Kasi 9 years na ako dito, hindi nila binigay yung free salary ko. Ang
Sinabi ko sa amo ko, sabi ko, asan ito? Pinakita ko yung kontrata ko. Ang sabi ng amo ko, don't worry. You will go home with a nice gift. Yun ang sabi niya. Kasi kinukuha ko yung aking indemnity. Dahil 9 years na ko dito. Pero sabi niya, pag uwi daw, ay ibibigay niya. So, hindi ako umaasa doon. Ibigay niya man o hindi ko na hahabulin yun kasi bahala na si Lord ang magparusa sa kanila, sa ginagawa nila sa kapwa na babalik yun sa kanila. Okay. Ang importante lang sa akin ay makauwi ako ng safe at walang problema. Tapos, yung sahod ko hindi rin nila tinaas. Still 1,500 pa rin. Diba? Ganyan sila kakuripot. Kaya huwag niyong sabihin na sa kontrata ay free. Free. Hindi yan masusunod. Never yan nila susundin. Nakadepende na lang sa amo mo. Kung yung amo mo is bukas yung isipan at yung amo mo ay hindi pure na Saudiya. So, yun lang. Bye.